Abi! Abi! Saan ka pupunta? Abi! Bakit ganito ang damit ko? Tignan mo! Ma, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Ilang beses na kitang pinagsabihan. Naayusin mo yung ginagawa mo. Ma, bakit ako na lang po palagi inuutusan nyo? Nandyan naman po si Raizel. Paupo-upo lang. Alam mo namang hindi marunong maglaba ang kapatid mo. Eh di mas lalong masisira ang damit ko. Ma, nag-aaral din po ako. Pinipilit ko nga pong pagbuti ng pag-aaral ko para wala po kayong masabi sa akin. Tapos, ganito pa? Aba, nagre-reklamo ka na ngayon? At sumasagot ka pa ng pabalang? Hindi naman po sa ganun, Ma. Hindi naman po tama na ako laging inuutusan nyo. Sana, matuto din po si Raizel na tumulong sa atin. Hindi lang naman ako ang tao dito, Ma. Raizel, halika na. Abi, Akalain mo yun, kapag bumili ka ng 1 liter car shampoo, meron ng kasamang ceramic wax spray. At hindi lang yan, sinamahan pa nila ng degreaser. Saan ka pa, di ba? Sa car shampoo pa lang, napakasulit na kasi napakabula at talagang malilinisan yung motor mo. Tapos dinagdagan pa ng ceramic wax spray na magbibigay ng instant shine at protection para sa paint ng motor. At ito pa ang malupit, meron pang kasamang degreaser para sa mga namuulangis sa makina ng motor. Sino ba namang hindi mapapabili, di ba? Bibili ka lang ng car shampoo, meron pang kasamang pampakintab at panglinis ng makina. Napakasulit talaga. Kaya kung ako sa'yo, i-check out mo na habang available pa. mamaya magluto ka ha. Aalis muna kami, dito kami kakain. Madami po akong research na gagawin, Ma. Si Raizel na lang po. Isasama ko nga siya. Total, nandito ka lang din naman sa bahay. Hindi mo pagawin. Sige na nga po. O sige na, alis na kami. Bye, ate. Mabuti pa si Raizel. Lagi niya sinasama sa mga lakad niya. Samantalang ako. Akala ko, uuwi sila dito at dito sila manananghalian. Baka doon na sila kakain. Nandiyan na sila. Masarap pala kumain doon, anak, no? Oo, Mama. Ma, mano po? Bakit ngayon lang po kayo? Kanina ko pa po kayo hinihintay kumain. Kumain na kasi kami, anak. Nagyaya kasi ang kapatid mo, kaya kumain na lang kami sa labas. Akala ko po, kasabay ko po kayong kakain. Bakit naman kasi hinintay mo pa kami? Sabi niyo po kasi, dito kayo kakain. Tatampo-tampo pa. Ate, palaban naman ako nito.
Sige, akin na. Patimpla na rin ako ng gatas. Ano ba naman, Raizel? Wala ka bang kamay para gawin ng simpleng bagay lang? Para magtimpla lang eh. Di wag. Abi, bakit pala hindi mo plinansya ang isusuot ko na pang-opisina? Ma, marami po kasi akong ginagawa. Nag-review din po ako para sa exam namin bukas. Dapat inuuna mo muna ang pinapagawa ko sa'yo. Para din naman sa inyo ang pagtatrabaho ko. Si Raizel na lang po muna, Ma. Kung ayaw mo, bahala ka. Huwag kayong magrereklamo kung hindi ko kayo bibigyan ng allowance. Ayan ate, nadamay na naman ako. Bakit hindi ka na lang kasi sumunod kay mama? Isa ka pa. Bakit hindi mo na lang ako tulungan? Ay, itong mga damit mo, labahan mo yan. Abi, saan ka pupunta? Hayaan niyo na po, ma. Babalik din po yun. O Abi, bakit anong nangyari? Naglayas ka ba? Kasi tito, si Mama at si Raizel, Oh, anong ginawa nila? lagi na lang po nila ako inuutusan. Lalo na si Mama, parang ginagawa nila ang katulong. Hindi naman siguro masama na utusan ka. Baka kasi busy din sila. Ako po ba, tito? Hindi busy sa pag-aaral? Samantalang si Raizel, wala namang ginagawa. Hayaan mo, kakausapin ko ang mama mo. Halika muna sa loob. Sige po. Hello, Berto. Napatawag ka. Mates, nandito si Abi sa bahay. Ano ba kasi ang nangyari? Napagalitan ko kasi yan. Mabuti naman at dyan pumunta sa bahay nyo. Oo, nagsusumbong sa akin. Bakit naman kasi na siya lagi ang inutusan mo sa gawaing bahay? Siya lang naman kasi ang pwede kong asahan dito. Nandyan naman si Raizel. Bakit kasi hindi mo utusan yan? Palibasa kasi, paborito mong anak yan. Hindi naman sa ganun, Berto. Sige, dito muna si Abe ng ilang araw. Para naman makapag-aral ng maigi ang bata. Hindi yung ginagawa niyong katulong dyan. Sige, Berto. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Sige. Ma, nasaan po ba si ate? Nandun sa bahay ni tito mo. Mabuti naman po at doon po siya pumunta. Oo nga eh. Sandali lang at magsasaing lang ako.
Bakit ngayon ko lang naramdaman ang halaga mo, anak? Hindi ko naman sinasadya na gawin kitang alila. Pero sana maintindihan mo na kailangan ko ang isang anak na gaya mo. Ma, bakit po kayo malungkot? Wala naman, anak. Gusto niyo po ba ako na lang ang magsaing? Kaya mo ba? Opo. Yun naman pala, anak. Kaya mo naman pala. Bakit hindi mo tinulungan ang ate mo nung nandito pa siya? Yun na nga po, Ma. Kala ko po kasi kayang-kaya lahat ni ate ang mga gawain dito sa bahay. Anak, napagod na siguro ang ate mo sa atin. Hayaan niyo po, Ma. Hindi niya po tayo kayang tiisin kasi mahal niya po tayo. Oo, anak. Mahal natin ang ate mo. Sige po, Ma. Ako na po magsasaing. Akin na po yung kaldero. O sige, anak, salamat. Sino kaya to? Ate? Ma! Andito na po si ate at tito Berto. Tuloy po kayo. Opo muna po kayo. Ma! Ma! Andito na po si ate at tito Berto. Anak? Ma, pasensya na po kayo kung umalis po ako dito sa bahay. Anak, ako ang humihingi ng pasensya sa'yo. Kasi napabayaan kita noon. Naintindihan ko naman po kayo, Ma. Kasi po, si Raizel lang po ang paborito nyo. Anak ko kayo, kaya pantay ang pagmamahal ko sa inyo. Umaasa lang kasi ako ng todo sa'yo. Kasi alam kong ikaw lang maaasahan dito sa bahay. Ate, pasensya ka na rin sa akin. Kung pati ako, inuutusan ka. Kahit kaya ko namang gawin ng mga bagay na yon. Ayos lang yun. Ngayon, Ma, Raizel, hindi na ako magrereklamo. Talagang hindi. Kasi magtutulungan na tayong tatlo dito sa gawaing bahay. Maganda yan. Magkakasundo na kayong tatlo. Tito Berto, salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin sa bahay niyo. Ayos lang yon. Bukas ang bahay ko para sa inyo. Salamat pala, Berto, sa paghatid mo kay Abby dito. Walang anuman. Paano ba yan? May naluto na ba kayo dyan? Magugutom na kasi ako. Siyempre naman, tamang-tama nakapagluto na ako ng pagkain. Ayos. Sakto pala.